Ito po ang pinakamalapit na sagot sa lahat po ng tungkol dito. Sabi ni Dilima, iginiit na hindi sila ginawa para pagnasahan. Tama ka naman. Yung mukha mo malamang. Okay, ngayon lang po ako sumasang-ayon sa inyo, Congressman Dilima. Tama po kayo dyan. Malamang hindi po kayo nilikha para pagnasahan. Pero wag niyong idamay si Ann Curtis. Ikaw, si Conti, sino pa ba? Si Franz Castro. Yan, pwede po kayo doon sa kategorya na hindi kayo ginawa para pagnasahan. Pero sila Ilago, si Ann Curtis, wag nyo na isama sa inyo. Sabi po ni Dilima, women are not objects. We are not accessories to someone else's insensitive jokes and remarks. We are not tools for another person's satisfaction. Hindi, palakpakan natin. Tama ka naman dyan, Dilima. Teka, tanong ko nga pala, babae ba yung asawa ng driver mo? Ayaw mo bang masasaktan yung kababaihan kaya nagre-react ka? Nasasaktan ba kayo sa sinabi ni Bong Suntay? Sinabi lang yun, Dilima. Ikaw ba? Ano ba ginawa mo sa asawa ng babae? Asawa ng driver mo? Hindi mo ba siya sinaktan? Dilima? Ikaw na may posisyon. Ikaw na senador. At yung kasama mong driver, sa tingin mo hindi mo sinaktan yung babaeng asawa ng driver mo? Antindi mo magtanggol sa kababaihan. Huwag ka na dahil umaming ka naman na yan ay may frailties of a woman. Total, pinagtatanggol mo si Ann Curtis na anak ni Res Curtis. Ang tanong, hindi ba babae? Hindi ba nasaktan yung asawa ng driver mo? Talaga nga naman, no? Kumbaga, wag niyong tignan yung ginagawa ko, pakinggan niyo lang yung sinasabi ko. Pero wag niyong silipin. Wag niyong silipin ang aking ginawa sa kapwa. Pakinggan niyo lang yung aking sinasabi dahil ang sinasabi ko ay tama. Pero wag niyo na pong silipin ang aking mga ginagawa. Hindi ka ba nakasakit ng kababaihan, Dilima? Hindi mo. Babae rin yung asawa ni Dayan. May anak ding babae yun. Ano ba tawag sa'yo ng anak ni Dayan na babae? Senator? Boss? O tita? Antindi magmalinis sa salita ng mga to. Ang lilinis nyo. Wala kayong ginawang mga walang bahid ng karumihan. Alam nyo po, okay na yung manahimik na lang kayo eh. 'Di ba? Kaya namin kayo nababanatan kasi pumapalag pa. Isa pa yan si Clavio. Biruin mo, payuhan niya. Pinapayuhan niya si Ilago. Sabi niya kay Ilago, aba, huwag kang pumayag. I-demanda mo yan si Yesyo. Dahil sinabihan niya si Ilago na pinagnasahan. Pinakakasuhan ni Clavio si Topacio kay Ilago dahil daw nabastusan. Ano ba ginawa mo kay Sara Balabagan? Anak ka ng tatay mo. Buti nga, nag-born again si Sara Balabagan. Kung hindi pa nag-born again yun, hindi pa namin malalaman eh.
Intindi talaga, no? Kung sino pa po yung mga totoong nanghalay, sila pa yung may ganang magsalita ng kung ano-ano. Alam mo, Clavio, kung sa ibang bansa mo ginawa yan, na natuklasan ng mga network sa ibang bansa, wala ka ng trabaho ngayon. Palibasa yung network mo, okay lang sa kanila, 'di ba? Yan network din nila yung ano, yung sa network din ni Arnold Clavio yung ano, yung nagsabi ng ano, yung anak ni Ninyo Mulak, mga director din diyan sa network nyo. Oh, ganun talaga eh. Sama-sama kayo diyan, kaya hindi nyo nakikitang mali yung ginagawa ni Clavio. Sa kanila, okay lang na gawin nyo. Huwag nyo lang sasabihin. Si Suntay kasi, yung iniisip niya, sinabi niya eh. Eto sila, ano, hindi ako magmamalinis, Clavio at De Lima. Dahil alam ng buong mundo. Hindi po si Ninyo Mulak po yun, anak po ni Ninyo Mulak. Aga Mulak wala pa pong tumatarantado sa anak ni Aga Mulak. Sa anak po ni Ninyo Mulak, mga direktor kasi hindi nagpakilala yung bata eh. Ang gusto ng bata, lumikha siya ng sarili. Hindi nila alam na anak pala ni Ninyo Mulak. Ang babait ninyo. Arnold Clavio at De Lima. Wala kayong dungis, pera biro. Kayo pa talaga mga nagsasalita ng ganyan, ha? Nakala mo, hindi nito ni De Lima, hindi kami ginawa para pagnasahan. Talaga. Hindi kami magnanasa sa'yo. Talagang ganyan ang buhay. Sinong gusto nyong araw-arawin ko? Ito po ang uso ngayon. Hanggat may pumupuna po sa mga taong naglilinis-linisan, maaalala ko po lagi si Clavio at si Buhong Navarro. Hindi po mawawala sa isip ko yan. Kasi ang babait nila eh. Buti pa si Buhong Navarro kahit papano. Sayaw-sayaw lang, hindi na nagsasalita ng tungkol sa mga kababaihan. Iba pa nga yung si Jonel, di ba? Di ba yung si Jonel, iba pa yun? Kaya wag nyo nang problemahin kung inaaraw-araw ko si Clavio. Kulang pa yan. Ba't nagsorry na ba yan si Clavio sa mga ginawa niya? Baka hindi nyo rin po alam, halos araw-araw po, pumunta po kayo sa kanyang Instagram, araw-araw pong binabanata ni Clavio yung mga Duterte. Hindi naman literal na araw-araw, halos araw-araw. May banat yan sa mga Duterte at Duterte allies. Baka kala nyo bait-baitan lang yan. Pero walang banat sa mga magnanakaw. Tapos sasabihin nyo sa akin kung bakit ko inaraw-araw. Wala tayong pakialamanan. Maghanap din kayo ng babanatan nyo araw-araw. Gusto kong tirahin araw-araw. Putya, ipokrito kasi. Alam mo na nga may mga ginawang mga... Alam mo na. Tapos magsasalita pa na akala mo mga banal. Doon na nakakaasar eh. Ako hindi po ako nagsasalita na parang banal ako. Hindi ko po ipagmamalaki ng mga ganyan. Yung mga ganyang mga... Wala namang ginawa si Suntay. Pinagtanggol ni Suntay si BP Sara sa impeachment. Masama po ba yun? Pinagtutulungan si BP Sara ng mga congressman? Kaisa-isang nagtatanggol? Hindi nyo pa susuportahan?
Ah. Tayo po, kung may isa nagtatanggol kay BP Sara out of 55, kinakailangan naman makaranas sila ng suporta mula sa atin. Mahirap po yun, mag-isa ka nagtatanggol. Ah. Okay.